Para sa mga ropa natin na hindi kumakain ng pork, ito yung version ng sisig na pasok para sa inyo. Let's G! Gagamit tayo ng chicken fillet. Breast part po ito mga ka-FT. Tinimplahan ko lang ito ng paminta at asin side by side. Then lalamasin ko lang ito para ma-spread yung mga dry condiments natin para talagang manuot yung lasa nito. Uy, daming singsing ni Kuya Epix ah. Magkano yan? 299 ba yan? Trending na trending yung 299 na engagement ring ni Ateng. No comment na lang ako, baka madamay pa ako sa issue na yan. Ipagluluto ko na lang kayo, mabubusog pa kayo. After ko nga makutang harina yung chicken fillet, pinirito ko na rin agad yan sa old school na mantika. Then ipiprito ko lang yan hanggang sa maging ganyan yung color niya. Tapos set aside na natin yan. After nyan, isusunod ko naman yung mga atay ng manok. Well done ang gagawin nating pagprito dyan mga ka-FT. At kapag ganyan na nga ang itsura nyan, meaning lutong-luto na yan, okay na yan. Tapos ihahanda ko na yung mga aromatics na gagamitin natin sa ating sizzling sisig. Puting sibuyas ang ginamit ko dito mga ka-FT para talagang malinamnam yung sisig natin. Tapos nag-slice na rin ako ng red bell pepper, in-slice ko lang yan na maliliit tapos isusunod ko na rin yung siling green. Maglalagay din ako dito ng isang pirasong siling labuyo para naman may onting kurotyo yung chicken sisig natin. Then set aside lang yung mga aromatics tapos hihiwain ko na rin yung chicken fillet. Kung gagawin yan mga ka-FT, kayo na bahala kung gaano kalalaki yung slice ng chicken fillet na gagawin nyo. Siyempre kung pampulutan, maliliit lang talaga na slice. Pero kung pang ulam naman, kahit naman medyo lakihan nyo, okay lang yun. Kasi kayo din naman ang kakain, no, diba? Doon naman sa pinirito nating atay, kumuha lang ako ng isang piraso, tapos in-slice ko lang siya ng ganyan kapino. Kung meron kayong food processor mga ka-FT, pwede nyo din gamitin yon. Wala naman kasi akong ganun, kaya in-slice ko lang siya manual. Nilagyan ko lang yan ng mayo, tapos tinimplahan ko lang ng asin at paminta, tapos set aside na natin yan. Sa mainit na kawali, magtutunaw lang tayo ng butter dito tapos igigisa na natin yung mga aromatics. Inuna ko na nga dito yung sibuyas na puti. Igigisa ko lang yan panandalian tapos isusunod ko na agad yung red bell pepper pati yung mga sili natin. Mabilisang gisa lang yan mga ka-FT tapos isusunod na rin natin agad yung chicken fillet at yung natirang atay. Yung natirang atay, in-slice ko lang din naman na maliliit yon. Yung pagkaka-slice ko sa atay, halos kasing laki lang din siya nung pagkaka-slice ko sa chicken fillet. Tapos titimplahan ko na yan ng liquid seasoning at ilalagay ko na rin yung magic mayo natin. Ganyan lang kasimple yung version natin ng chicken sisig. Basic na basic lang yan kaya subukan nyo rin yung ganyan mga ka-FT. Tapos nagpainit lang ako dito ng sizzling plate, nilagyan ko ng butter, tapos nilagay ko na rin yung chicken sisig natin. Tapos maglalagay lang din ako ng isang itlog dyan para panalong-panalo. O diba mukhang galing sa restaurant yung chicken sisig natin? At kung nagustuhan nyo nga yung ganito kasimple pero malalang sisig, huwag nyo naman pong kalimutang i-like at i-share. Paki-follow na rin po ako para everybody happy. Alright, hanggang dito na lang. Ilabas na ang bahaw. Bye-bye!